Alam nyo ba na konti lang yung tao dito dati sa Paseco? Ang ibig sabihin niyan ay Bataan Shipping and Engineering Company. Pero ngayon, isa na ito sa pinakamalaking urban poor communities dito sa Metro Manila. Matatagpuan ito sa port area ng Manila. So, dating Engineer Island ito. So, naging settlement area to noong 1960s hanggang 1970s para sa mga empleyado ng shipyard. Pero noong 2002, idineklara ito residential site. Kaya may kita mo dito ang dami mga bahay. Parang normal area na siya. Palengke, tindahan, school, hospital at pabahay. Ngayon, ang populasyon dito ay nasa 65 hanggang 80,000 na ang mga nakatira dito. Ganyan kadami na. So kasalukuyan, ilan sa mga projects na pinagawa ni Yorme dito ang Baseco Community. Isang in-city housing project na may townhouse style unit. Tapos itong President Corazon C. Aquino General Hospital na kakabukas lang. So, noong September 5, 2025, ito ay binuksan upang magbigay ng libre at dekalidad na serbisyong medikal, partikular para sa mga Paseco. Tapos yung pabahay ni Yorme. Alam niyo ba yung pagkaupo ni Yorme dito, talagang binanggit niya na after ilang months lang, bubuksan na tong hospital ng Paseco. On the way na tayo sa Paseco Community. Tinaasan na rin yung dike kasi nung kasagsagan ng bagyo, yung tubig umaabot dito tapos lubog tong kalsada. Yung sidewalk, tinaasan din siya para sa mga tao na akit dyan para makita yung view ng Pasig River tsaka Manila Bay. Ito yung pabahay ni Yorme, oh. Diba? Maayos na. Dati kasi yung itsura nito, talagang mga ako lang, barong-barong na itsura ng mga bahay dati. Ayun, inayos na. Tingnan. Meron na rin fire station dyan, oh. So may school, tapos ito may hardware na kompleto na dito. Parang pa na talaga ito guys, isang community. Ito kakabukas ng netong hospital. Yung facilities yan, talagang pang modern. Kompleto. Ito fire station. Tapos na sa construction. Tapos dito, tinanggal na rin yung mga vendors pala dito. Noong nakaraan kasi may nahuli dito na yung parang jumper yata. Pagdaanan ng kuryente. Wala na siya. Kasi ito yata yung pick-up dito na. Uy, ayos kasi mga ibang kanito may tindahan na. Ito, tuwing hapon, marami nagtitinda ito ng mga, ayan, mga snack. Ito, dito rin, dito lang din. Ayan, nasabi ko guys, di ba nakilala lumabas dito, dito na yung hanap buhay. Meron na rin nga ako dito, parkingan, no? Nope. Yan talaga yung kailangan nito, hanap buhay, kaya ba dyan may mga tindahan? Pero yung mga spaghetti, pero ang ganda na pinagbago ito guys, dati kasi kung talaga, ang gawa sa light materials yung mga bahay dito. Ilang beses na rin nasunugan tong Paseco eh. Kasi konting sunog lang, dami agad yung mga bahay ito. Mas maganda. Kasi mas maayos. Tapos, tingnan natin yung Pasig River doon. Ganda guys na. Pero kung makikita mo sa taas, ang dami pa dito. Ayos na pala.
Saka tinaasar niya pa yung bangketa. Ano to? Tingnan natin yung view ng Pasig River. Ito, papuntang Paseco Beach. Kasi kapag bagyo ito guys, yung tubig umaapaw, pumupunta dito sa kalsada. Kaya ito tinaasan nila. Hopefully din siguro abutin to. Kung siguro kahit bagyong Undoy ang maranasan mo dito. Problema lang dyan sa kabilang side. Yan po yung sa area ng MICT. Big improvement dito. Pasata lang yung kalsada ito dati. Kailangan liit. Dito, taas ang pasada na ito dito. Pero ang laki na pinagbago. Dati kasi ngayon, medyo high tide ngayon eh. Pero pag low tide, makikita mo yung mga basura talaga nakatampak dito. Ano, siguro taasan ba ito dito konti. Kasi maglalakad ka dito, bakang mahuhulog eh. Yung pabahay na tinatawag ng Paseco Community. Unang term ni Yorme nung pinatayo ito. So malaking tulong kasi itong area na to bago pinatayo yan, nasunugan mo na. Yung karamihan kasi bahay na gawa dito dati, gawa sa light materials talaga. Parang kaunting sunog lang, mabilis sa kumalat yung apoy dahil sa aking katabi niya, gawa din sa kahoy. So kung makikita mo dito sa gilid, ang dami pa. Siguro wala pa sa mga 1.8 or 1.16 itong mga pinatayo. Dahil yung iba dito, matagal na nakatira, more than 30 years na. Makikita mo na mga ibang bahay dito talagang gawa sa konkreto na. High school and grade school building. Meron na itong President Corazon C. Aquino Hospital. Ni Yorme nung sinimulan yan. Pero natenga, nung pagkaalis niya, 3 years din natenga yan dahil hindi na binuksan. Pero pagkabalik niya, within ilan months, September, binuksan agad. Itong President Corazon C. Aquino General Hospital, ito yung 3-story building na may lawak na mahigit 2,000 square meter. Meron itong 50 beds at kayang tumanggap ng hanggang 200 to 220 na pasyente about araw. So maganda yung ang facility, talagang modern, 24/7 emergency room, may mga digital x-ray, laboratory, pharmacy, pediatrics, surgery. At marami pa tayong mga projects dito. Nabanggit nga na yung MBN, Minimum Basic Needs. Yan yung mga priority na project niya within the span of 10 years. No?